outstretching arms, kasunod ng standing on the promises.
God. Praise God. Pagpapit pa natin yun. Ay, sorry. Oh, to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust in Him. His presence daily. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender all. Clean at His feet I bow. Worldly pleasure all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power, and Thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender all. I feel that sacred flame. All that light of true salvation, glory, glory to His name. I surrender
Minsan pa yuko natin ang ating mga ulo, mga kapatid, bilang pagbibigay pamitagan sa ating Diyos. At tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa oras po na ito dahil pinahintulutan mo pa na kami ay makasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Taglay pa po namin ang buhay na ito. At may paglilingkod pa namin sa iyo, Lord God. Salamat. Dahil maraming bagay pwedeng mangyari sa amin. Lord God, mapigilan kami tulad na nangyari sa aming kapatid na Brother Leo. Sa oras po na ito, wala siya rito, Lord God. Dahil sumakit ang kanyang tiyan. Siya'y dinala sa ospital ng tala, Panginoon. Hallelujah. Ayon kay Brother Kel, Lord God. At siya, Panginoon, ay hindi nakadalo sa umagang ito dahil sa sakit ng tiyan po na yon. Kaya kami po'y kumakatok sa indambana, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Alam namin, pinagaling mo na siya. Ang hinihiling namin ay ang lubusan niyang paggaling, Lord God. Upang hindi po siya mapigilan sa anumang bagay, Panginoon, na nais niyang gawin, Lord God, lalong-lalo na para sa ikabubuhay ng kanyang sambahayanan, Panginoon. Make him well, Lord God. Hallelujah. Because thou art the Lord that healeth all diseases, Lord God. Walang bagay na imposible sa iyo. Maaaring imposible sa tao, Panginoon, ngunit sa iyo, walang bagay na imposible, Panginoon. Lahat ng bagay ay kaya mong gawin, Panginoon. Hallelujah! Puri ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon. Hallelujah. Marami mang bagay ang ginagawa ng kaaway sa aming buhay, Panginoon. Ngunit kami narito sa umagang ito, Lord God. Taglay pa po namin ang hininga ng buhay na ito. Nais po namin ibalik sa iyo, Panginoon. Sa munting paglilingkod na ito, Lord God, alam po namin, hindi po namin masuklian ang kagandahang loob, ang kabutihan mo, ang pagmamahal mo, na iniukol mo sa amin, Lord God. Ngunit sa munting paglilingkod man lamang na ito, Lord God, hallelujah, mapangiti kanawa namin sa umagang ito, Lord. Oh, hallelujah, masabi mo, ito ang aking mga sinisintang anak. Hallelujah. Panginoon, nihiling namin na saysayin mo ang iyong kalooban. This could be the consummation, Panginoon, ng aming pag-aaral tungkol sa baptism of the Holy Ghost. Kaya kung ito na po ang tuldok, Panginoon, hayaan mo, Diyos, na magkaroon po ito ng epekto sa bawat isa sa amin, Panginoon. Magtulak sa amin, Panginoon, na mas lalo at higit pa sa dati na magpursige kami. Dahil sinabi mo, Panginoon, work your salvation with fear and trembling. Hayaan mo, Panginoon, na ganun nang mangyari. Nanginginig kami sa takot, Panginoon, na mawala kami sa landas. Bagkus nagsusumikap kami na maabot namin agad, Panginoon, ang bautismo ng Espiritu Santo. Upang pagdating mo, Lord God, kami mga kasalubong dahil kikilalanin mo kami na mga kasintahan mo, Panginoon, karapat dapat na makasama, magpasawalang hanggan. Minsan pang pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at iniangat ka namin sa pinakadakilang lugar ng aming puso, Panginoon. Maramdaman mo nawa, Panginoon, ikaw nga ang Diyos namin sa lugar na ito at Diyos namin sa aming buhay. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po aming sabat dalangin at lahat ng mga banal na magsabi ng Amen. At Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. At dumako tayo sa very familiar na verse, pero wag lang tayong hihinto sa verse na yon. Ephesians 4:30. Tapos Ephesians 5:9. Sabi po dito, mga kapatid, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor. Kakatuwa yung clamor sa Tagalog. Sa Tagalog sabi dyan, kadaldalan. And evil speaking be put away from you with all malice. Verse 32. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Punta tayo ng Ephesians 5:9. Sabi po dito, for the fruit of the Spirit is in all goodness
and righteousness and truth. At 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11. As every man hath received the gift, even so, minister the same one to another. Serve the bride. Ulitin ko, serve the bride. Not man. As good stewards of the manifold grace of God. If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Pakihintang Tagalog niya mamaya. Tayo manalangin muli. Ikilag Diyos, pagpalain mo po ang iyong mga salita na aming binasa. Kung ito na po yung pagtatapos ng aming aralin tungkol sa baptism of the Holy Ghost, Panginoon, kaya mo Diyos na tumimo maigito sa aming mga puso. Huwag namin ito makalimutan, Lord God, dahil ang tao madaling makalimot. Itanim mo ito sa aming mga puso. Pwede po namin balik-balikan anytime, Lord God. Lalong-lalo na sa mga panahon na pumapasok ang espiritu ng kagulumihan, problema, confusion, kadalamhatian, Panginoon, at di na namin alam kung minsan ang aming gagawin. Ibalik mo kami palagi, Panginoon, na may pakay ka sa aming buhay, at ang pakay may matapos po namin ito, ang aming lakbayin, ang aming paglalakbay mula justification hanggang baptism of the Holy Ghost, Lord God. Dahil gusto mo kami makapiling, magpasawalang hanggan. If we could not finish it, Lord God, sayang ang aming paglilingkod sa iyo. Kaya tulungan mo po kaming lahat, Panginoon. Yung nandun na, lalo po siyang magpakatatag. Yung wala pa, lalo siyang magsumikap. Yung nasa gitna na, tuloy siyang magpatuloy, Panginoon. Upang pagdating ng araw na ikay dumating, lahat po kami makakasama at magkita-kita po doon sa kaluwalhatian. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo, ito po naming samadalangin lahat ng banal. Muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Maaari na po tayong makaupo. At dalawang bagay ang sabi kong pwede kong kagalakan. Dahil si Brother Leo ay nakauwi na. Sabi sa akin ng aking anak, nakita niya sa messenger na nakauwi na daw si Brother Leo. Punta ka tala. Sa bahay na. May instruction ko kasi tala, nakakuha ka ng informasyon na nasa bahay na siya. Okay. Praise God. All things work together. At kinansel na rin ni Tiny. Si Tiny ang nag-decide. Kinansel na rin niya yung practice kasi baka magkagulo, may pupunta. Tapos wala naman palang practice. So, maganda rin yun. Yun ang unang kinagagalakan ko. Pangalang kinagagalakan ko ay nakarating ang aking anak, si Ruth, at ang aking asawa, ang aking may bahay na si Sister Joy. Sila yung nasa labas. Magmula pa nung Friday, akala ko di sila aabot, mga kapatid. Puri ng Panginoon. Pinahintulutan pa rin sila ng Diyos na makarating at makasamba, mga kapatid. Sabi niya sa akin kasi nung Friday, baka after lunch na siya makarating. Kaya salamat sa Panginoon. Parang di kompleto eh. Parang kulang pag wala siya. Parang kulang. Sarap pagkatabi ko siya dahil masigla siya na yung aking espiritu ay sumisigla din, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Dalawang teksto natin, mga kapatid. Actually, tatlo. Pero unahin natin ito sa Ephesians. Kung may Tagalog tayo, Brother Joel. Malimit pag binabasa natin, mga kapatid, ay humihinto tayo doon sa Ephesians 4:30. Pero hindi dapat tayo hihinto doon. See, there is a turning point here, mga kapatid, na kung titignan natin, talagang yung selyo, sinasabihan tayo, magpalit tayo. We should be transformed. Tingnan po ninyo. At huwag din yung pigatin ng Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya, kayo'y tinatakan. O when you see seal, mga kapatid, hindi lamang ito nangungusap patungkol sa finished product, pero nangungusap din po ito patungkol sa ownership. So when you are sealed with the baptism of the Holy Ghost, kayo'y pag-aari na ni Kristo. Kayo'y tapos na, nagawa ni Kristo, at kayo'y pag-aari ni Kristo.
It's no longer your life. Hindi mo na pwedeng sabihin, buhay ko to. Hindi, buhay yan ni Kristo. Mga kapatid, at dapat pag-ingatan natin yan, mga kapatid, dahil ito ang tagubilin. Pansinin po ninyo maigi, hindi po to magaan na bagay o sabihin natin, pwede naman hindi ko gawin yan. Kung yan na nasa isip mo, pinasin mo na yan. The seal require this. Yung susunod. Sabi po dito, ang lahat ng kapaitan, bullseye. If you have bitterness, you will quarrel, ikaw ay magagalit, ikaw ay mapupot, wala kang peace, wala kang joy, wala kang pagpipigil, wala kang kababaang loob, wala kang kaamuhan, mga kapatid. Pag ikaw ay may kapaitan, at sabi, alisin ninyo ang kapaitan. Sinong walang kapaitan dito? Walang makapagtaas ng kamay, dahil one way or another, may dinadalang kapaitan sa puso. Ganun ba? Sino walang kapaitan dito? Nako, paano yan? Paano yung baptism of the Holy Ghost natin? See, ito nga kapatid, ilog ito, parang ito. Isanin ninyo, ang lahat ng kapaitan at kagalitan, magpipinsan ano? Magkakamag-anak, kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, at kadaldalan. Uy. May kadaldalan pala dyan. May dinakdakan pala dyan. May dinakdakan. Kamusta, Brother Renz? Brother Ren, dinadakdakan ka na ba? Kami si Pastor, ano? Nakas ng pakiramdam, ha? At panglilibha ay mag-alis nawa sa inyo pati ng lahat ng masasamang akala. Anong ipapalit mo? At magmamagandang loob kayo sa isa't isa. Saan papasok ang kapaitan yan? Kung may magandang kalooban tayo sa isa't isa. Hindi makakapasok. Mga mahabagin. Inis na inis ka sa pag-ugali ng iyong kapatid, pero alam mo, yung kanyang ginagawa ay patungo sa kapahamakan. Mahabag ka pa ba sa kanya? Magagalit ka pa ba sa kanya o mahabag ka? Mahabag ka dahil di niya nakikita yung kanyang patutunguhan. Hindi makakapasok, di ba? Na mga patuloy, paano yan? Saan papapasok dyan? Saan papapasok dyan ang kapaitan, kagalitan, di ba? Pagkakaalitan, kadaldaran, paglilibag. Kung handa ka palaging magpatawad. Itong ipinapapalit dito, ha? It's not a light thing. Kung sa pagkakala ni magaan na bagay, ang magkaroon ng bautismo ng Espiritu Santo, na tila bagay, hihintayin na lang natin darating, hindi may pinapagawa rin. Yan ang pinapagawa. Alisin ang kapaitan. Alisin ang kagalitan. Alisin ang pagkakalit-alit, kadaldalan. Paglilibak. At mapalitan ito ng magandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ni Kristo Jesus. Lahat ng bagay na ginawa ni Kristo sa atin ay unconditional love. Hindi man tayo nakakalinya sa Kanya, mahal pa rin tayo. Yes, amen. Salamat po, Jesus Christ. Marami tayong nagawa laban sa Kanya, mahal pa rin niya tayo. Ang inintay lamang niya ay luminya tayo. Amen. Mga kapatid. At ito yung kailangan natin para sa selyo. Kaya kung titignan natin maigi, i-analyze natin maigi, doon sa discernment na binigay ng Diyos sa atin, malalaman natin na ito ay Galatians 5:20. Di ba? I'm crucified with Christ, but I live. Not I, but Christ living in me. Yung kalikasan ni Kristo, yun na ang namamayagpag sa buhay mo, hindi na yung dating pagkatao mo. Na dati gusto mong magyabang, dati gusto mong magpasikat, dati gusto mo makita ka ng tao, you're above everybody. Makita ka, tinitingala ka, nilalagay ka sa pedestal. Iyon ang mindset mo. Nung hindi ka pa tumatanggap ng bautismo ng Espiritu Santo, gusto mo, minamahal ka. Pag ikaw ay nabati sa maling gawain mo, sa manang loob mo, bakit kasi ang taas ng tingin mo sa sarili mo? Hindi mo matanggap na may babati sa iyo sa mga maling ginawa mo. That's normal. Sa natural na kalalagayan, normal yan. Pero kung bautismado ka na ng Espiritu Santo, hindi na normal. Ibig sabihin, may kulang. Ngayon, kadugtong nito,
Yan, sinamarize siya sa Ephesians 5.9. Tingnan niyo sa Ephesians 5.9. Sa Ephesians 5.9 mga kapatid, sabi po dito, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan sa English yan ay fruit of the Spirit. Yung kaliwanagan. So, sapagkat ang fruit of the Spirit ay nabubuo ng kabutihan, katwiran, katotohanan. It is the summary of all the gifts. Spiritual gifts. Bakit? Pag tinignan mo mga kapatid, hallelujah, ang goodness, at tinignan mo ang Galatians 5:22 and 23, kung nasaan yung fruits of the Spirit, makikita mo na diyan mga kapatid sa goodness, syempre pasok yung goodness. Doon. Kasi kasama yan sa 9 spiritual fruits mga kapatid. At makikita mo rin, come to think of it, parang DNA. Alam niyo yung DNA? Alam ni Sister Penny. Science. Ang DNA mga kapatid, hindi ko alam yung acronym niya. Ano yun yun? Oo, like chocolate, ganun eh. Oh, parang protein yan, ano? Protein strand, ano? Yan mga kapatid ay naka-embed doon sa molecules. May 23 na molecules na nagaling sa babae, may 23 molecules na magagaling sa lalaki. Pag sila ay nagnaig, mga kapatid, mabubuo at successful na nakalangoy, mga kapatid, nakapasok doon sa itlog ng babae. Yung 23 at 23, mga kapatid, magsasalib yun. At doon sa molecules na yun, naka-invent doon yung DNA. At yung DNA, parang itong blueprint. Ito yung nagsasabi, mga kapatid, paano mabubuo yung tao. Without the DNA na nandun sa molecules, baka hindi tao bang mabubuo. Tama, si Sir Pen? So blueprint yung DNA, no? So nandun yun sa molecules, mga kapatid. So, magsasabi to kung anong klaseng ilong, dapat may ilong ka. Magsasabi to kung anong utak, dapat meron ka. Magsasabi ko anong tenga, meron ka, kilay, buhok, katawan, pandak ka ba, o matangkad. Yun. Kasi ito yung pinaka-blueprint, yung DNA, nagaling sa mga magulang mo, mga kapatid, na nandun sa molecules. Itong goodness, mga kapatid, righteousness and truth, ito ang parang pinaka-DNA ng character ng nature ng Diyos. Masusundan po natin. Diyan lang gagaling, nakaugat lahat dyan. Sa goodness, nakaugat yung goodness na nandun sa spiritual gifts, fruits. Nandyan din mga kapatid yung kindness, kagandahang loob na nandun din sa 9 spiritual fruits. Nandyan din mga kapatid ang gentleness, kaamuhan, na nandun din mga kapatid sa 9 spiritual fruits. Pagdating naman mga kapatid sa righteousness, syempre makikita natin dyan mga kapatid yung faithfulness. Makikita din natin dyan yung pag ikaw ay righteous, kahit mali nang ginagawa sa'yo, faithfulness, magiging tapat ka kung ano ang dapat. Kaya nakugat yung faithfulness sa righteousness, mga kapatid. Nakaugat din mga kapatid yung long suffering sa righteousness. Nakaugat din mga kapatid yung patience sa righteousness. Kahit gustong-gusto mo nang gawin yung mali, titigilan mo ang sarili mo, mga kapatid, dahil nanggaling yung pagpipigil mo doon sa kapatid. Susunod po natin. Ang pinakadili ang pinanggalingan, mga kapatid, ang long suffering, ang temperance, mga kapatid, at faithfulness, ay nanggaling sa righteousness. Pagdating naman ng truth, diyan naman ang nagagaling, ito naman ang DNA ng love. Ito naman ang DNA, mga kapatid, ng joy. Ito naman ang DNA ng peace. Bakit? Kung may totoong love ka, totoo, mga kapatid, mag-ugat yun dun sa truth. Ngunit kung ang pagmamahal mo ay pagliling lang, hindi ito nakaugot sa truth. Nasusundan po natin. Sa pinaka-DNA, o pinaka-summary ng lahat ng fruits, mga kapatid, ay Ephesians 5.9. Nasusundan po natin, ito ang DNA. Diyan lumalabas, diyan nakasummarize lahat, mga kapatid, ng fruits of the Spirit. Pastor, para saan bang fruits? Tinalakay na natin ng fruits, Pastor, pero para saan ba talaga? Sabi ni Brother Branham, ang bunga, mga kapatid, magkakaroon lamang tayo, bunga ng Espiritu, magkakaroon lamang tayo, totoong bunga, kung si Kristo ay nananahan sa atin.
Kung si Kristo ay hindi nananahan sa atin, pwede nating pikihin yung bunga. Ay, tama. Pero pansamantala lamang. Malalantad din talaga kung sino tayo. Tama, tama. Pwede tayong mag-aamu-amuhan. Uy, ang amo ng hindi makabasag pinggan yung tao na yun. Pero oras na naapakan mo, yung sapatos niya na bagong bili na puting-puti, biglang makikita mo yung tunay na pag-uugali. Di ba? Lalabas yung mga pangil niya na tinatago niya. Ang ganda ng pagkatago niya, mga kapatid. Biglang lalabas yung mga pangil niya. Sasakmalin ka ng mga pananalita, mga kapatid, na hindi mo makakayanan, mga kapatid. Lalabas biglang pangil. At pag ikaw, mga kapatid, bait ang tao niya, mapagbigay. Mapagbigay yung tao na yan. Katas siya naman ang kinulang. Saan hindi ko nang binigay yun? Binigay pa ko naman tuloy yung nawalan. Ako pa tuloy mangungutang. Kung di ko binigay, hindi dapat ako mangutang. Binigay ko yun. Dahil sa pangailangan niya, ako pa tuloy yung nangutang. Oh, nasaan yung goodness doon? Ang giving doon, di ba? Nawala, mga kapatid, yung fruit. Nasusundan po natin, mga kapatid. Pwedeng ma-counterfeit. Pero hindi ito magtatagal. Mga kapatid. At ang fruits, ito yung ebidensya na si Kristo ay nananahan sa'yo. Without the fruits, walang ebidensya. Kaya nga sabi ni Brother Branham, di ba, speaking of tongues is not the evidence of the baptism of the Holy Ghost. Hindi yung gift. Ang gift, mga kapatid, ay hindi makapagpapatuo na baptize ka na with the Holy Ghost. Pero ang bunga, mga kapatid, na walang gift, tahimik. Pero kung may gift, maingay. Nasusundan po natin. So yung bunga na walang kaloob, mga kapatid, ay tahimik. So pupunta naman tayo doon sa bunga, sa kaloob. Yung kaloob naman, mga kapatid, ito naman yung empowerment. Ito naman yung kapangyarihan na ibinibigay sa mga mananampalataya para pakinabangan. Tandaan po natin ito, ha. Sabi doon, serve one another. It's not to serve your own purpose. Ulitin mo, yung stewardship, mga kapatid, ng gift is to serve one another. Yung pamamahala ng kaloob na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin ay para paglingkuran natin ng isa't isa. Hindi dapat ito ginagamit para paglingkuran ng tao. Tama, right. Tama. Alam niyo kung bakit? Maraming gift ka makikita. Punta ka sa online. Di ba, biglang may mga nagpapa-up, magagaling kumanta. Minsan biglang nagpapa-up sa akin ng napaka-short. Siguro, wala pang 10 seconds. Yung si Grande. Bro, Grande, ano? Ariana. Grabe ang tinig niya, di ba? Ang taas ng tinig niya, mga kapatid. Nasyak ako na, may tao palang ganon. Akala ko sino asawa ni Ogie Alcacid? Si Obis muna tayo ngayon. Akala ko si Regina yung pinakamataas, mga kapatid, na narinig ko. Si Ariana. Si Ariana Grande, mga kapatid, parang walang limit yung taas ng boses niya. Mamamanga ka. Napakikinanong ko na mga kapatid. Sabi ko, kung nagagamit lamang sana ito para sa Panginoon. Grabe siguro ang blessing, di ba? Grabe blessing kung makakanta niya yung kanta at nabigyan niya ng justice yung kanta sa pamagitan ng tinig niya. She will move mountains. Magsisigaw siguro ang pupuri sa pagsamba ang mga tao dahil sa ganda ng tinig niya. Pero saan niya ginagamit? Para may angat niyang kanyang sarili. Parang mga tao, mga kapatid, na kinakantahan niya, ipurihin siya, sambahin siya, ilagay siya, tawagin siyang idol. They don't know that. They're calling her idol. And idol worship, mga kapatid, puts you in a position na hindi ka makakapasok, mga kapatid, sa kapisanan ng Diyos. Up to the third generation, hindi ka makakapasok. Kung hindi ka makakapasok up to the third generation, mga kapatid, hallelujah. Anong ibig sabihin niya? Kung sa natural, hindi ka makakapasok up to the third generation, patay ka na, hindi ka pa nakakapasok. So kaya kahit natin sa spiritual, hindi ka makakapasok sa karera ng Diyos. And yet, they openly say, mananampalataya man o hindi, they will say, mga kapatid, idol lang yan. Sana, isa lang naman. Nakita niyo yung pinadala ko sa inyo na video. Yung translation natin ng hindi ako mag-aalay ng walang saysay, kinanta ng Baptist.
Nung una, akala ko hindi atin. Nung pinakinggan ko, grabe atin. Choir ng Baptist, kinanta yung translation natin. Pinagtulungan namin yung Sister J yun, mga kapatid, hindi lang ako. Nasyak ako eh. Choir! Pari ng Panginoon. Hallelujah. Isa pa, alam niyo, 1997, may isang lumabas na, ano na ito eh, kumbaga, icon. Icon na ito dahil hanggang ngayon, kinakanta pa rin yung kanta niya. Medyo bago-bago pa tayo noon. So, nung panahon na yan, may lumabas na, 1997, lumabas na palabas. Ang palabas na yan ay Titanic. Sino kumanta ng Near, tama ba? Near pa? Parang Near. Near pa? Near for wherever. Alam ka lang nangyari sa kanya. 2022 may PS yan. Isang kondisyon, mga kapatid, na naninigas yung muscle ng kanyang katawan at hindi niya magkakaroon ng katawan. Pumayat siya, pumayat. May nakita ako na gusto siya isayaw ng kanyang mga anak. Binuwan siya mula sa wheelchair at hindi nakagalaw na siya. At nag-isip siya masyado yung kanyang pandinig, kaya yun hindi siya makakanta. Pero during that time, ang boses niya ay kasi ito. During that time, 1997, pag kumanta na ang isang Celine Dion, mga kapatid, talagang mapapahanga lahat. Kahit mga kapwa niya, mga kapatid singer, mapapahanga. Hinahangaan siya. Nasaan siya ngayon? Anong kalalagayan niya ngayon? Kung nagamit niya yung tinig niya para sa Panginoon, it's okay. After a while, so, sinapit mo ang ganong kondisyon, pero nakapaglingkod ka sa Panginoon at kikilalanin ng Diyos. Later on yung paglingkod na yon, at pagdating niya, isasama ka sa kalwalatian. Pero ngayon, ano yun? Nasaan yung magandang tinig na yon? Hindi siya makaawit ngayon. At gusto man niyang sumamba sa Diyos ngayon, hindi niya na magagamit yung kanyang tinig. Kaya habang nandyan pa yung mga gifts, yung mga kaloob na binigay ng Diyos sa atin, serve one another. It must not stop sa'yo. Hindi dapat hihinto sa'yo. Dapat yung gift mo, yung kaloob mo, pinapakinabangan ng buong katawan ni Kristo. Kung hindi nangyayari yun, something is wrong. Kaya salamat doon sa mga may katungkulan sa church. Nagagamit nila yung kanilang gift para sa Panginoon. Yung mga iba na walang katungkulan sa church, you can still serve the Lord by attending faithfully. Unahin mo palagi ang Panginoon. Dahil yung paglilingkod mo ay isang sakripisyo din, mga kapatid. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ito ay isang karampatan. Paglilingkod para sa Panginoon. Karampatan. Reasonable service. Sabi, kung meron mang pwedeng tanggapin ng Diyos na reasonable na paglilingkod, yun. Yung isakripisyo mo. Ang sarili mo, may pupuntahan ako. Kailangan na kailangan. Kailangan na kailangan kung pupunta doon sa lugar na yun. Pag pumunta ako, mahirapan akong matin bukas dahil puyat ako. Hindi ko alam kung paano gigising. But that is a sacrifice! Yun ang sakripisyo. Ipagkaloob ko sa Panginoon yung sakripisyo na yun. Maduduling-duling ka man. Pero yung presensya mo, pinakita mo sa harapan ng Diyos na kahit hirap na hirap ka na gawin yung bagay na yun, pumunta ka pa rin, mga kapatid, dahil sinabi ng banal na kasulatan, forget not the assembling of the saints. Huwag kalimutan ang pagtitipon ng mga banal, pumunta ka pa rin, pinagkaloob ka pa rin, ano man. Hallelujah. Ang hadlang, naging hadlang sa pagdalo mo. Sinugod mo lahat to. Sabi nga nila, harangan man ang sibat. Yeah. Harangan man ako ng sibat. Atin ako sa gawain sa umagang ito. Bakit, mga kapatid? Dahil ang Diyos yun ang in-expect sa'yo. Not less than that. Yun ang in-expect ng Diyos sa ating lahat. Ang paglingkuran siya. Not less than that. Saan ka man naroon, mga kapatid? Hallelujah. Ano man ang kalalagayan mo sa buhay, pag dumating yung pagtawag na ikaw ay maglingkod sa Panginoon, you just drop it all. Amen. Amen. Dahil pinapakita mo dyan, yan ang mangyayari sa'yo sa rapture. Amen. Lord, hallelujah. Pag hindi mo binitawan ang ginagawa mo, dahil tuwing mayroong gawain, may pakakak. Amen. Sabi ni Brother Branham, hallelujah, the voice of God is a trumpet. Amen. Kaya pinakakak sa oras na nagiginig tayo, at pag dumating ang rapture, at nagiginig tayo ng pakakak,
Tiyak kasama tayo sa rapture. Amen. Hallelujah. Lord Jesus. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ama. May palagi akong kinikwento dito, ewan ko no, narinig na ng mga kabataan. May isang ari ng itikan. Kumahal na mahal niya kanyang mga itik. Aliw-aliw siya. Umaga, pagising pa lang sa umaga, hindi pa nakakapanalain, punta siya na doon sa itik niya, pinapakain niya. Hindi nakakatuwa naman, nakakalibang. Yung mga itik, lalo na pag pupunta doon sa mga tabigan, tumalangoy at tuwa siya. Kahit linggo, yun ang inatupag. Sabi na misis niya, atin tayo ng gawain, kayo na lang. Sabi mo kay pastor, hindi ko maiwanan yung aking itik. Sa atin si misis, oh, nasan si mister mo? Pastor, hindi maiwanan yung itik eh. Ah, ganun. Tuwing linggo, ganun ang kanyang sinasabi. Hindi niya maiwanan yung itik. Dumating ang rapture. Nung dumating yung rapture, mga kapatid, na-rapture yung misis. Na-rapture yung church. Si itik lover, sabi niya, Panginoon, bakit hindi ako na-rapture? Wala ka rin mag-aalaga ng itik mo. Ayaw natin marinig yan. Amen. Ayaw nating marinig. Ang sabi ng Panginoon, yung mga nire-reason natin na hindi tayo makaten, eh sabi niya, kailangan mo maghanap buhay. Tapusin mo na yan. Hindi mahalagang ang gagawin eh. Kung paminsan-minsan lang, at talagang kailangan mo, nawa ng Diyos yun. Pero yung alam mo kung ang ginagawa mo eh, laban sa kalooban ng Diyos o hindi, di ba? We know eh. If what we are doing is offending to God, God is offended or not. Sa bawat ginagawa natin. Hindi na kailangan sabihin ni Brother Joel, bro, dumating ka kasi ganito. Hindi na kailangan. By your own understanding, with the intelligence binigay ng Diyos sa'yo, eh, hindi ka naman siguro magiging bride of Christ kasi ang bride of Christ, matalinong birin eh. Eh kung hindi ka matalinong birin, hindi ka naman magiging bride. Kato sabi mo, hindi mo maunawaan yung ginagawa mo. Come on. In the first place, hindi ka bride. See, so, when there's an obstacle, kung may bagay na kakahadlang sa pagdalo mo, ipag-pray mo. Sabihin mo kay pastor, di ba, pastor, gusto kong maka-attend, pero napipigilan yung aking pag-attend. Pwede ba hilingin ko sa church kahit panalangin ako at bigyan ako ng ibang trabaho upang maka-attend ako regularly? Eh kung di mo dinulog kay pastor, may problema. Kung di mo dinulog sa church, may problema. Kaya mo, eh bakit ulit-ulit? Di ba ulit-ulit yung ginagawa mo? Come on church, wala akong inuusig po dito. This is a challenge. Ito yung hamon, mga kapatid, sa inyo. Para kanino? Para doon sa nakaka-open sa Panginoon. Kung na-open mo ang Panginoon at mahal mo ang Panginoon, mga kapatid, ayaw mo na tuloy-tuloy pa rin siyang ma-open, di ba? Di ba? Kung yung may hawak ng buhay mo, merong batas noon, nung meron pang sili elektrika. Di ba, Brother Russell? Pag ikaw ay isasalang na sa sili elektrika, kunwari 11:30, o alas 12 ng tapat. At tumawag yung presidente ng 12:59, sabi niya, huwag ituloy, hindi matutuloy. Sabi niya, nagsulto ko yung tao na yan, hindi na tama ba, Brother Danny? Nanabutan namin yan, kasi panahon namin, meron pa sila elektrika. Pag tumawag yan ng 12:59, huwag lang alas 12 pasado ha. Pag tumawag siya ng alas 12 pasado, kahit anong sabihin niya, patay na. Kasi elektrika na. Pero before 12, pwede pa siya, hindi na sila elektrika. Mga kapatid. Nasusundan po natin, mga kapatid. Kaya, ingatan po natin ang ating pakikitungo sa ating Panginoon. Binigyan tayo ng gift para makita sa atin ang ebidensya na si Kristo ay nananahan nga sa atin. At anong gagawin mo doon? Dapat, siyempre sa una,
Mag-struggle ka, lalo na pag nasa sanctification ka. Pero pag ikaw ay nandun na sa na-baptize ka na with the Holy Ghost, freely na dapat yan lumalabas. So ang tanong, freely na ba na lumalabas sa'yo? Yung mga bunga. Kung nagpupursige ka pa na yung bunga lumabas na. Kung nagpupursige ka pa na ang bunga ay lumabas sa'yo, there's hope in you. Kasi naghahangad ka. Pero kung hindi ka naghahangad na yung bunga ay lumabas sa'yo, mga kapatid, baka hindi mo matapos ang baptism of the Holy Ghost. Baka hanggang dito ka lang, sumusuko ka lang. Ang hirap ng buhay. Diba? Ang daming pag-uusig, ang daming kadalamatian, hindi ko na ma-process. Ano ba yung dapat kong gawin? Ano bang sinasabi ni Kristo? Hindi naman pumapasok sa aking isip kung ano ang kalooban ng Diyos. Dahil sa sobrang hindi ng problema na dumadating sa akin, gulong-gulo ng isip ko. Pero pag may bunga ka, may peace ka, di ba? Pag may bunga ka, may joy ka. Sa gitna ng kadalamatian, problema, pag-usig, kabigatan ng buhay, mga kapatid, nandoon pa rin ang kagalakan sa iyong puso. Nandoon pa rin ang kapayapaan, panatag ka pa rin. Na kahit guguho ng buhay mo, parang katapusan mo na. See? Nandiyan na yung maniningil. Si Judith, kumakato. Renta, electric, tubig, bayarin sa eskwela, tuition fee, baon, pagkain. Di ba? Nandun pa rin ang kagalakan mo sa Panginoon dahil meron siyang pangako. At ang pangako niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Not only the kingdom of God, nasaan bang kaharian ng Diyos? Nasaan bang kaharian ng Diyos? Di ka naman nagnanasa, maging matuwid sa kanyang harapan. Pag hinahanap mo ang kaharian ng Diyos, in-expect ng Diyos, maglalakad ka ng matuwid. Katwiran niya, hindi katwiran mo. We have our own understanding of what is righteous in our own sight, what is good in our own sight. Mga kapatid, but divine righteousness, holiness, godliness, mga kapatid, wisdom, hindi po yan kapantay ng meron ang tao. Actually, taliwas yan palagi sa kaisipan ng tao. Yung alam mong karunungan, pag tinapat mo sa karunungan ng Diyos sa nayo, akala mo ang galing-galing mo na, pantas ka na. Yeah, bilib na bilib yung mga kaopisina mo, kaklase mo sa'yo dahil ang galing ng line of thinking mo, ang ganda ng line of thinking mo. Pag ikaw ay kinausap, smart ka, nakausap, parang nasa iyo lahat ng sagot, smart alec ka. You have all the answers, mga kapatid. Pero kung ititignan mo, sabi ng ating banal na kasulatan, yung kaluwalhati ng sanlibutan ay basura lamang yan sa Diyos. At yung mga bagay na mabababa sa Diyos, sa tao ay yun ang kaluwalhatian para sa Diyos. Kaya minsan, mali ang nakikita natin dahil napipressure tayo ng tao. Na pag hindi natin nilakaran yun, nilalakaran nila, akala natin mga kapatid mukha tayong mga kawawa. Yes, of course. Sino di makakaranas ng ganun? Pero di ba pressure? May outing ang buong kaklase mo. Pero yung outing nila ay pagpapasaya ng laman. Ikaw lang hindi sumaman, di ka mapipressure. May-pressure ka. May Christmas party, lahat, mga kapatid, nandoon. Sabi natin dyan, pag di kayo umatin, ito pa naman yung huling araw bago magbakasyon. Mamainosan ko kayo sa grade ninyo. Hindi ka atin. Kataas sa kita mo, tuwang-tuwa yung mga kaklase mo. Ikaw, hindi ka umatin, nakakalungkot. Ang lungkot naman ng buhay ko. Anong gagawin mo? Tetep ka most of the time. Mga kapatid, na umatin. That's understandable. Ang hindi understandable ay gawin mo rin yung ginagawa nila. At yan, tingin. At tingin, hindi na kumatin. Attend kayo ng Christmas party. Attend kayo ng outing. May lisensya kayo kay Pastor. Yes! Sa wakas! Yung matagal ko lang gusto marinig kay Pastor, binitawan din niya. Pero, ang gagawin niyo doon, magpatotoo. Hindi makipagtampisawan. Para makita nila, ano ka sa mata ng Diyos. At ano sila sa mata ng Diyos. Ipakita mo ang pagkakaiba mo. Amen. Tama. Amen. Huwag kang babalik dito sa church sa sabi mo, Pastor! Sinunod ko yung sinabi mo! Umatid ako ng Christmas party! Sinunod ko yung sinabi mo! Umatid ako lahat ng outing sinabahan ko! Hindi nila ako nahalata. Hindi nila ako nahalata na Kristiyano ako. Dapat mahalata ka Amen. Tama. na Kristiyano ka.
mahalata ka na ikaw ay peculiar people of God. Napunta ka lang doon dahil requirement. Obserban mo sila. Nasaan ang kagalakan mo? The joy of the Lord is your strength. Nangihina ka. Siya ang kagalakan mo. Siya ang kalagasan mo. So may pressure, may pressure. Pero hindi ako makangusap ng ganito kung hindi ko nadaanan. Way back, nung ako nagtatrabaho pa sa SM, Huwebes Santo, Viernes Santo, may outing kami. Splash Island, Kasugbo, mga kapatid. Tuloy siya. Kung minsan ako pa ngayon ina-assign na kahanap ng transportation. Yung ano, di ba? Naalala mo yung mini Olympics, yung organized ng transportation. Kung hindi ka umaten, pag umaten ka, libre. Libre, wala kang mabayaran. Mag-enjoy ka doon. Uy, nasa buhay, ng Splash Island. Diba? Yung mga bagay na hindi mo, Enchanted Kingdom, di ba? Ngayon, parang hindi na masyadong mga patok. Pero nung panahon ko, yung mga bagay na hindi, bago-bago pa lang. Talagang pag sinabi ng punta ng Splash Island, talagang tuwang-tuwa ka. Mga kapatid, dahil yun ay nag-uumpisa pa lang at sikat na sikat. Pero alam niyo mga kapatid, during that time, kababautismo ko pa lang. 93, 94, 95, 96, 97. May kahinaan ako. Totoo yan. Pero alam ko na kung ano yung gawain ng sanlibutan at gawain mga kapatid, sa harapan na. May nakikinig ka na. Kailangan magpatuto ka. Yung buhay mo, ipatuto mo sa harapan ng mga hindi mananampalataya. Kasi papakita mo talaga yung buhay mo. I would rather magbabayad po ako ng 500 kaysa sumama. Ang 500 noon, magkano ngayon? Times 10 na ngayon? Hindi naman. Mga times 3. So, times 1.5. So, mga 1.5. Ang equivalent ng binabayaran ko noon. Para hindi lang ako sumama. Biro niyo para hindi sumama. Yung iba, nagkakandara pa na magbayad ng 1.5 para makasama. Ang inyong lingkod, magbabayad ako ng 1.5 para hindi ako sumama. Kasi yun ang penalty. Pag di ka sumama, bayaran mo. Babayad ako, hindi ako sumasama. Minsan lang ako napasama nung ako yung organizer ng transport. Hindi ko naman pwedeng bibitawan yun. Nasugbo yun, yung pinuntahan namin. So ikaw mag-organize, titignan mo, may manifest ka, titignan mo lahat ng sasakay sa bus, bibilangin mo, tamang bilang, katapos ikaw ang magbabayad, bibigyan ka ng pera ng SM, so ikaw magbabayad, kailangan planchado yan. Pag uwi, ganun pa rin, yung sumakay, ganun pa rin. Kung hindi sumakay yung nakasakay, bakit hindi nakasakay? I-trace mo yun. Kasi doon pala, dumating yung asawa. So i-trace mo yun. Hindi pwedeng hindi ako pupunta. Pag di ako pupunta, baka pagdating ng Lunes, wala na akong trabaho. Di ba? Iniwanan ko yung aking obligasyon. So napapunta ako, pero ang ginawa ko doon, nanood lang ako. Grabe yung saya nila talaga. May mga, yung skip, mag-skip. Katapos yung nanalangin. Ang ganda pa ng panalangin. Panginoon, tignan mo ang iyong mga anak na narito sa umagang ito. Na sa kanilang pagsasaya sa araw nito, Huwebes Santo, Viernes Santo. Ang katoliko mga yon, sa mga panahon yun, pinaparapin yun. Pero nandun sila, nagsasaya, tawanan, sigawan, mga kapatid. Parang kaliwas ito sa kanilang pananampalataya. See? Kailangan magpatotoo tayo. Punta kayo. Hindi lang gayahin si Uncle Kong kasi nang dumating siya, nasiran tiyan niya. Punta ng piyesta, nilatakan yung alay sa Diyos-Diyosan. Pag-uwi niya, siran tiyan. Unawa, hindi lang siran tiyan nyo. Baka mamaya kung ano mangyari sa katawan ninyo, mga kapatid. Nasundan natin, the fruits is to testify. Binigay ng Diyos, nandiyan ng Diyos sa'yo, at inilalabas niya yung kanyang mga bunga. Ano yung kanyang mga bunga? Kalikasan niya. Dapat nakikita yung kalikasan ng Diyos sa'yo. How far are we? Gaano tayo kalayo? See? Gaano tayo kalayo? At least man lang, may pagnanasa ka ng kalikasan ng Diyos, may pamuhay mo. At least man lang. Pero ang ultimate goal ay lalabas ng natural, yung kalikasan ng Diyos sa'yo. Para masabing baptize ka na with the Holy Ghost. So kumikilos ka katulad ni Kristo, ang umusap ka katulad ni Kristo, hindi ka na kasama doon sa pag merong nagbibilangan ng green jokes, sausaw ka rin, kung minsan ikaw pa yung bangka, sa madlang ipon. At pag nagtawanan sila, tao ka rin. Nagpatawa yung isang tao, isang hindi man lang pala rin, tao ka rin. Enjoy ka rin. Kung anong pinag-enjoyan nila, enjoy ka rin. Doon. At least man lang lumayo ka dyan. Kung ikaw ay nag-umpisa na, mga kapatid, papunta ng baptism of the Holy Ghost, nararamdaman mo may hatak na maglakad ng may kabanalan, mga kapatid, start with that. Being a peculiar people of God. Pakita mo, kakaiba ka.
Ang hirap yan, gawin. Lalo na kung nandun ka sa kalagitnaan ng mga influential people. Kung nasa kalagitnaan ka ng mga taong ma-influensya, ang hirap manindigan, magpakita, magpatotoo. Totoo na yan, napakahirap. Pero yun din naman ang panahon na gustong-gusto ng Diyos. Yung hirap na hirap ka, pero ginawa mo pa rin dahil ito'y para sa Kanya. Hindi ka lilimutan ng Diyos yan. Hindi ka lilimutan ng Diyos. Nung pinipressure si Nehemia, mga kapatid, sabi nila, tatalon lang dyan ang what is box? Tatalon lang dyan sola, bagsak na yung ginagawa niyong pader. At left and right, mga kapatid, dahil tinatayo nila, nire-rebuild nila yung Holy City, lalo na yung wall, mga kapatid. Kaya habang nire-rebuild, mga kapatid, ang isang kamay nila ay tabat. At yung kamay nila, nagtatrabaho. At sabi ni Nehemia, Panginoon, tandaan mo itong luha na ito. Dapat ganun tayo. Nagpapatotoo tayo on the other side at hindi natin maiwasan, mga kapatid, naroon tayo sa kalagitnaan ng mga hindi mananampalataya. At hirap na hirap tayo, mga kapatid, dahil kuminsan pinaparinggan tayo. Na tayo mga parang mga siraulo sa nakabase ang ating pananampalataya, kuminsan pa nga sasabihin mga kulto tayo. At parang gusto mong patunayan, hindi. Pero nagpipigil ka na lang, hindi ka nagsasalita. Dahil sabi ng Diyos, vengeance is mine. Panghawakan mo ang sinabi ng Diyos, ang paghihiganti ay akin. Pero kung pinaghiganti mo ng sarili mo, paano ka pa ipaghiganti ng Diyos? Tumahimik ka na lang. Hindi masamang tumahimik kung minsan. Ang masakit lang ito, kasi hindi ka makabawi. Pero pag hinayaan mo ang Diyos ang bumawi, sisiguraduhin ko po sa inyo, mga kapatid, tama yung bawi. Lapat yung bawi. Nakakasatisfy yung bawi. Naalala ko, maraming pag nagtatrabaho ka kasi kuminsan ng maayos, Brother Rolly, kuminsan, kaingitan ka pa. Nangyari yan kay Sister Joy. Nagtatrabaho siya ng maayos. Pero sa time kasi napunta siya ng STI. Grabe ang politika. Nung nasa STI siya, nagtatrabaho siya ng maayos. Nagtatrabaho ko na ng maayos, kinaingitan ka pa, minamasama ka pa. So yung galit sa kanya, there was a time, ako na. Pagbabanggitin ko yung pangalan, baka masyasyak pa kayo, kaya hindi ko nababanggitin. Maglalakad, pintuan, bukas ang pintuan, sumusunod si Sejo. Bago dumating si Sejo, binalabag niya. Magkatawa si Sister J, parang may alam si Sister J. Pagpalabag niya, mga kapatid, hindi nag-complain si Sister J, siyempre nakikisama, bago doon, bago kultura. Alam niyo nangyari sa tao na yun? Ano nangyari si Sister J? Baka sabihin nila nagtatalikot ang sinudid na buhangin dito. Ano nangyari sa kanya? May stroke. May stroke. Isa pa. Umalis si Sister Joy ng Sinclair. Bumalik si Sister Joy ng Sinclair. Yung dinatnan niya, hindi naman hiningi ni Sister Joy. Balik siya sa dati niyang posisyon. So yung dinatnan niya, siguro hindi alam ng management. Galit na galit kay Sister Joy. Siyempre, mapapalitan siya eh. Kasi kung qualification ang pag-usapan, mas qualified si Sister Joy, kahit umalis, pwede pa rin niyang kunin yung dati niyang posisyon. Eh ito, siyempre, kahit sino man, doon po, dahil marireplace ka eh. Ikaw ang inaasahan ng management for a very long time. Tapos biglang may dumating, marireplace ka. Siyempre, sa ano mo, grabe ang inabot na persecution ng aking sister wife. Tinis niya. Sabi niya, hindi ko naman, up to the point, sinabi mo ba sa management? Hindi ko naman hinahangad yung posisyon. Tama. Hindi ko naman hinahangad yung posisyon. Okay na ako sa pagkatulog. Sabi ni Sister John. Pero despite that, patuloy yung usik si Jesus. Alam niyo kung ano nangyari sa tao na yan? Ano nangyari sa tao na yan? Baka sabihin na naman nila. May stroke at pagkatapos, namatay. God's vengeance is His alone. Kung ipagkakatiwala mo sa Diyos, mga kapatid, ipagtatanggol ka ng Diyos. At sisiguraduhin niya, mga kapatid, yung pagtatanggol na gagawin niya sa'yo, hindi ka grabyado. May stroke yun, mga kapatid, naging langtang gulay, ay hirap nun eh. Maigi na yung stroke ka, katas na matay na. Pero yung may stroke ka, at naging langtang gulay ka, ang laking pera ang gugugulin mo.
So napakalaki ang ginastos niya. Katapos namatay din. Kaya wag tayo mga kapatid, hayaan natin ang Diyos. Keep on testifying. Pakita mo sa Diyos mga kapatid na nandun na nga siya sa'yo. At kung nag-struggle ka pa, manalangin ka sa Diyos, Panginoon, gusto kong lumabas na ito, nakusa sa akin. May struggle pa ako, Panginoon eh. Nahiya pa ako kuminsan. Nahiya pa ako na magpatotoo na ako isang tunay na Kristiyano. Pagkasama ko ang mga ma-influensyang tao, hindi ko masabi na ako'y isang born-again Christian. Pag tinatanong nila ang aking pananampalataya, ngingiti na lang ako. Ba't ka ngingiti? Sabihin mo, born-again Christian po ako. Hindi po ako naniniwala sa mga superstition. Hindi po ako naniniwala sa mga tradisyon. Pag tinanong na. Pag di ka tinanong, okay lang, tumahimik ka. Pero pag kailangan magpatotoo ka dahil yun ang hinihintay ng Diyos. Yun ang hinihintay niya, magpatotoo ka sa panahon na kailangan niyang magpatotoo ka. Sa bawat pagkakataon, sabi ni Brother Branham, merong, siya na, hirap ko yung, lutin mo nila mamaya. Sabi ni Brother Branham, sa bawat pagkakataon, may magpapatotoo para sa'yo. Tatapusin ko na. Totoo yan. There was a time, maraming pagkakataon sa ministerial meeting, binibira ko, mga kapatid. Binabaluktot, mga kapatid, yung sinasabi ko, para gawin ako, mga kapatid, para saktan ako, gawan ako ng pinsala. And there was a time, mga kapatid, patay na ito, hindi ko nga alam kung yun din ang dahilan, bakit siya namatay. Matangkad siya, medyo puti-puti ang buhok, at may katungkulan din sa isang church. Sabi niya, yung bagay na hindi ko sinabi ko daw. At ang kamangha-mangha, halos lahat ng pastor, di ba? Halos lahat ng pastor, hindi kumikibo at di man lang nagsasalita, hindi ko sinabi yan. Alam niyo, may isang tumayong pastor. At di ko lahat ang bibig niya. Dahil respetado yung pastor na ito sa lahat ng mga pastor. Alam niyo sinong tumayo? Si Pastor Caballero. Sabi niya, hindi sinabi ni Pastor Hilian. Tapos ang laban. Di ba? Hindi ko na alam paano po i-justify sarili ko. Kahit si Father Joel na, hindi pinapakinggan. Pero nang sinabi ng pastor na yun, ano pa sasabihin nila? Maraming sabi nila, pasinungaling ka, pasatay. Di ba? Nung sinabi ni Pastor Hilian, tahimik sila lahat. Tinanggap nila, hindi ko talaga sinabi. Meron. Sabi ni Brother Branham, meron magpapatuto para sa'yo. Kung sa tingin mo, out of place ka na, meron magpapatuto sa'yo. Sasabihin niya, tama yung ginagawa mo. Meron. Kaya lang, hindi na tayo umabot kuminsan doon sa panahon na mangyari yun sa buhay natin. Suko tayo agad. Huwag tayong sumuko, mga kapatid. Let the gifts continue to testify, mga kapatid. Let the fruits continue to testify. Let the gifts continue serving. Yung gifts ang binigyan tayo ng kalayaan mag-serve sa pamagitan ng mga kaloob. At ayaw natin ang buhay ni Kristo, mga kapatid, ay magpatotoo na siya nga ay nasa atin. Tayo tumaylan at tayo manalangin. Purihin ang Panginoon. Sana nakita natin na yung pagkakaiba ng gifts at ng fruits, mga kapatid. At, padalan mo ako nila. Gawin kong thumbnail. Para hindi makalimutan. Tapos sunod siguro natin yung fruits naman. Para kompleto. Dumating yung time, makita niyo anong difference sa motivational manifestation at ministry gifts. Tingin kayo dyan. Ngayon, kung sobrang liit, gagawin natin thumbnail yan sa ating video, makikita nyo. Ganun lang ninyo, lalaki nyo. Makikita nyo. Tayo mo lahat at tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat muli sa kabutihan mo sa aming lahat. Sa aming pag-wrap up, Panginoon, ng Baptism of the Holy Ghost. I'm looking forward naman, Panginoon, para ipangaral naman po dito yung adoption. Hayaan mo na ang adoption, Panginoon, na siyang susunod pagkatapos ng Baptism of the Holy Ghost, Lord God, ay may pangaral sa lugar na ito, Panginoon, ng buong linaw, upang makita po namin, Panginoon, ang pagkasunod-sunod ng lahat ng mga bagay na mangyayari habang kami nabubuhay sa mundong ito at kung ano yung ina-expect namin na dulo ng aming pananampalataya. Tulungan mo po kaming lahat, Panginoon, dahil marami pong nangyayari sa mundong ito, Lord God, na kung titignan po namin, parang nagmamadali ka na. Kailan lang ay nagkaroon kami ng family day. Ano na po ba ngayon? July na. Tapos na po ang 6 na buwan, pero parang kailan lang magkakaroon kami ng kasiyahan sa iyong pangalan doon sa aming family day, Panginoon. Ngunit marami sa amin, di ito nare-realize. Para sa aming matatanda, we keep
we keep on observing, Lord God, yung mga pangyayari paglipas ng panahon. Dahil yun ang sinabi mo, Panginoon. Number your days, sabi mo, Panginoon. Because the days are evil. Kaya ito po ang aming ginagawa. Sinasamantalaan po namin ang pagkakataon dahil ang panahon ay masama, Panginoon. Nais namin gamitin ang bawat panahon na pinagkakalob mo sa amin para mapaglingkuran ka, mapangiti ka, Panginoon, mabigyan ng karangalan ng iyong banal na pangalan. Tulungan mo kami, Panginoon, dahil marami pong distraction na nangyayari sa aming kapaligiran, Panginoon. Maraming news. Tinitignan ko ang minsan may mga lumalabas sa akin na post ng mga kapatiran, Panginoon. Kung minsan namamangha ako, bakit ganon ang post nila? Sabi ko dapat may discernment. Bakit ganon ang nakalagay sa kanilang mga hindi lalathala sa Facebook na nakikita ng maraming mananampalataya din, mga taga-end time believers. Kung ikaw ay nag-post ng ganon at hindi mo iniisip maigi kung ito'y tama o mali, at ikaw ay aking tupa, baka isipin ng mga ibang mananampalataya, ganon din ang pag-iisip ko. Kaya tingnan naman ninyo maigi, mga kapatid. We are apolitical. Hindi tayo mga politiko. At tayo ay theocratic government. Wala tayong pakialam kung ano ang nangyayari sa politika. Ang ating pinapakialaman ay kung ano ang nangyayari sa ating kaluluwa. Kaya inihilig ko, bigyan nyo ng pansin kung ano ang nilalathala ninyo sa Facebook ninyo. Because it reflects, lalo na kung ikaw ay aking tupa, kung anong nilagay mo dyan, nagsasabi na ganun din ang pastor mo. Paano kung hindi ako ganun? Paano kung hindi ganun ang aking kaisipan? Ang aking kaisipan ay maglingkod lamang sa Panginoon. Makasabi nila, politika din ako. Politiko rin ako na pastor. I'm against politics. I'm against it. Hindi pwedeng pagsamahin ng politika at pananampalataya. Dalawa yan na Panginoon. Magiging tapat ka sa isa. At traitor ka doon sa isa. You cannot serve two masters. Kaya iniling ko, mga kapatid, think before you click. Bago ka pa man mag-post sa iyong Facebook, pag-isipan mo naman maigi kung walang ibang maapektuhan, lalo ng pastor mo. Pag maapektuhan sa tingin mo ang pastor mo, huwag ka naman maglagay dyan ng post sa Facebook na tila baga ikaw ay isang politiko. We are not politicians, brothers and sisters. We are children of God, and palagi sinasabi ng banal na kasulatan, at alam nyo ito lahat, we are peculiar people unto God, not unto men, unto God. Kaya tignan ninyo kung sino ang naluluwalhati sa bagay na ipinapaskel nyo dyan sa Facebook. Ang Diyos ba? Ikaw o ibang tao? Mga kapatid, sana naman, don't drag the church to oblivion, mga kapatid. Don't drag the church. Kung nakikita nyo mali, yun, hinto nyo na. Huwag nyo nang gawin. Mga kapatid, ayoko na magsalita ba, pero sana kung nakakarating sa inyo yung mga post na gayon, ayoko manggaling sa akin na sa pagsabihan pa siya. Kaya na mismo, mga kapatid, advisean ninyo yung kapatid na yun. Sabihin na nyo, Brad, parang mali yata ang ginagawa mo. Hindi mo ba kinakaladkad pati si pastor sa bagay na ipinopost ko dyan sa Facebook mo? O baka sariling opinion mo lang yan. Baka hindi yan ang opinion ng buong church. Maganda siguro, hintuan mo na. I leave that to you, brothers and sisters. Dahil ayaw ko, mga kapatid, na makasakit ng damdamin ng isang tao, mga kapatid na sensitibo. But if God permits, gagawin ko yun. Gagawin ko yun para maligtas ang kanyang kaluluwa. Pero kaming dalawa na lang siguro, mga kapatid. So, mga kapatid, let's bow our heads. Papasalamat tayo sa Diyos. Minsan pa kinatakpo tayo. Mayroong ibinigay sa atin na bagay na muli pwede nating lakaran. At nakakasigurado tayo, mga kapatid, na ito'y tatanggapin niya.
pagdating ng araw na siya babalik upang tayo ay agawin at isama sa kalwalatian. Don't miss the rapture, brothers and sisters. Miss everything but not the rapture. In Jesus Christ's wonderful name we pray. Let all the saints say, Amen, Lord, and Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah! Praise God. Very good. Kaya tawagan ko na. Para isarap ating gawain. Hallelujah. Salamat, Bidasyon, mga namin doktor. Nagyan po na ang gawain, bagay ito ba ang panalangin. Ay, ito ba ang Lord? Lord, we come to worship, we have come to pray. Lord, we've come to listen and hear what you will say. Lord, our hearts are longing to be with you today. We have to seek you, and we have come to say, worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords, you are worthy, of blessing and power, of riches and wisdom, of glory
panalangin natin ang pagbuhat sa bawat galing. Kahit na Jason yan. Tama na ba ito? Kahit na Jason yan.